5 to 6 o'clock in the afternoon, kay Lord ka. Pagkatapos lahat na nun para sa sarili mo. Hindi po ganon. Hello? Amen. Okay? It's time to get serious. Sapagkat ang Diyos po ay naghahanap ng totoong karelasyon. Ang nais ng Panginoon, ikaw at siya ay magkaroon ng tawag na love relationship. At dahil ang Diyos ay nag-grieve, mayroon pong naging resulta. Dalawang bagay ang naging resulta nito. Dahil ang mga tao ay sobrang nalulun sa 5 bagay na sinabi ko sa inyo, nagkaroon ng spiritual compromise, nagkaroon ng spiritual declining, nagkaroon ng population explosion, nagkaroon ng increase in crime and wickedness, dumami-dami na lahat ng mga bagay-bagay na, kasi sama mo na yung scientific development sa kanila, naging high-tech sila ron. Okay? Ang sabi ng salita ng Diyos, nagkaroon ngayon ng, what is the result? Okay? Sabi po ng salita ng Diyos, Matthew chapter 24, balikan natin Matthew 24, kanina binasa natin yung 38, tingnan po natin sa verse 39, nasabi po rito, and they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Gusto kong isipin natin dito yung word. They knew nothing about what would happen. Okay? They knew nothing. Sabi ng salita ng Diyos dito. They knew nothing about what would happen. I mean, para yatang imposible naman, they knew nothing about what would happen. Bakit po? Kasi, sabi ng salita ng Diyos, nag-preach sa kanilang mga tao, sa mga tao, itong si Noah. Ang sabi ng salita ng Diyos, binigyan siya ng pagkakataon na mag-preach sa mga tao sa paligid niya for 120 years. Nag-preach. Habang binubuo niya yung arko, nag-preach po ito, may panahong mag-preach itong si Noah. Habang binubuo niya yung arko. And yet, sabi ng salita ng Diyos, people knew nothing about what would happen. Samantalang all the while, nakikita nila, papalaki ng papalaki, unti-unti na nabubuo yung malaking barko. Nakikita nila yung mga anak ni Noah, nag-uumpisa ng mangolekta ng mga hayop. Unti-unti nila lang nakikita at naririnig yung mga bagay na sinasabi ni Noah na magsisi na kayo ng kasalanan ninyo sapagkat ang Diyos ay nakahanda ng hatulan ang mundong ito. And yet, sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Jesus Christ, people knew nothing about what would happen. Alam po ninyo, ganun din sa panahon natin dito. People will be surprised. Ang matindi rito, may mga tao na nakapakinig ng mensahe, ng warning. Narinig nila yung mga bagay tungkol dito. And yet they will be surprised. Totoo palang mangyayari. Ganito pala talaga. Ito na pala yun. Marami. Katulad po ng panahon ni Noah. Naririnig natin, sinasabi ng mensahe, na pag binasa natin ang Biblia, sinasabi ng salita ng Diyos, darating ang panahon ng paghuhukom. Magsipaghanda na kayo, magsisi kayo ng inyong mga kasalanan. Same message na sinasabi ni Noah. Magsisi na kayo ng kasalanan nyo, magsipagbago na kayo ng inyong uri ng pamumuhay. Ituwid niyo na ang inyong mga buhay. And yet people will not what? Listen. Kahit nakikita na nila, kahit naririnig na nila sa kanilang mga kaibigang Kristiyano, kahit umaattend ka pa rito sa church, and yet you're not willing to change your life. Sabi ng salita ng Diyos, kagaya sila noon sa panahon ni Noah, they knew nothing about what would happen until the flood came, until destruction came. Bakit kaya? Anong dahilan? Bakit hindi nila alam ang mga mangyayari? Alam niyo pa kung bakit? Gusto ko maunawaan natin. Kasi sila ay binulag. They were blinded. Binulag sila ni Satanas. Dahil sa sobrang sila po ay lubog na sa takbo ng sanlibutan ito. Sabi nga po ng 2 Korinto 4:4, for the God of this world has blinded the eyes of the unbelieving. Binulag na daw po ng Diyos ng sanlibutang ito
ang mga mata ng mga taong hindi nananampalataya sa Kanya. Kaya gusto kong isipin natin mga kapatid ko, baka kahit po kasi mga Kristiyano, hindi po natin pwedeng sabihin tayo po ay hindi nabubulagan. Kasi minsan mali po ang mga priority natin sa buhay na ito. Kung ang priority mo pa rin ang iyong sarili, or you tend to what? To compromise your faith instead of focusing on spirituality, nakafocus tayo sa physical po nating mga kailangan, gusto ng ating katawan. I'm sorry to say, pero alam po ninyo, sabi ng salita ng Diyos, ito po yung mga bagay-bagay na sinasabi niya ritong kaya tayong bulagin ni Satanas. Ang mga panahon na yon, dahil po masyado po tayong people at that time were so unconcerned about Judgment Day at saka hell. Marami pong mga tao din sa panahon nating ito. Hindi sila masyadong, naririnig nila, alam nila yung tungkol sa impyerno, alam nila yung tungkol sa judgment, pero ang sagot naman nila who cares? Ang akala lang natin, kasi pinabababaw na ni Satan ang pagkaisip ng tao tungkol sa impyerno. May mga katuruan nga na sabing gano'n, basta magpadasal ka lang, pag ikay napunta sa impyerno, mapupunta ka may elevate ka sa purgatorio. Magpadasal ka pa uli, ka uli, mula sa purgatory, mga 40 araw na padasal lang yan, at pamisa, ikaw ay mapupunta rin sa langit isang araw. No. Gusto kong isipin po natin mga kapatid ko, hindi po pwedeng ipagpalit ng ilang padasal at pamisa ang relasyong hinahanap ng Diyos. Ang kailangan niya ay relasyon ngayon. Ang kailangan niya yung naglilingkod ngayon. Hindi pwedeng ang tao ang maglilingkod para sa'yo dahil wala, nasa impyerno ka na nasa purgatorio ka na, sila na maglilingkod para sa'yo. Hindi pwedeng ganun, wala pong ganun. Hindi po natin pwedeng i-bribe ang Diyos. Nandyan po ba kayong mga Diyos? Hindi natin pwedeng i-bribe. Kung siya ay naghahanap ng relasyon ngayon, ang kailangan niya ngayon. At kung ang kaligtasan ay pampersonal, hindi ka pwedeng iligtas dahil ang kapatid mo mananampalataya. No. Ikaw ay kinakailangan tumanggap ng personal sa Panginoon. Amen? Kaya hindi pwedeng magpadasal ka kung kani-kanino. Dahil napunta kasi purgatory, maling-mali pong katuruan yun. Wala po sa Biblia yan. Yan ay yung sinasabi kong pinababaw na ni Satanas ang impyerno. Kaya many people right now, kahit Kristiyano na, they're so much unconcerned. Hindi sila masyadong concerned. Okay? Sa mga tungkol sa Judgment Day na at saka sa impyerno. Kasi akala nila kaya nilang gumawa ng paraan para malusutan yung bagay. Nagkakamali po kayo. Okay? Pagka ganyan ang inyong kaisipan, ikaw ay nabubulagan na. You are blinded. Amen? Okay? Ang buhay, tandaan po ninyo. Okay? It's not about fun. It's not about entertainment. It's not about achieving things or getting things. Yan ang sinasabi ni Satan sa buhay natin ngayon. Sige, have fun. Entertain yourself. Be content. Okay? Marami ka bang pwedeng mangyari sa buhay mo. Sayang ang panahon. Kaya yun ang gagawin natin, ang hindi natin alam. Sabi ng salita ng Diyos, bigla siyang darating. Kaya kita niyo sabi ron sa verse na binasa natin kanina, sabi ni Jesus Christ, they know nothing about that destruction.